problema ko kasi is yung top level management. Wala ako noon. Ayun, ako si Jerosalito Herance. Nakausap ko si Tatay Elwi. So, isa akong business development and IT consultant. And then now, since nagbisita ako dito sa office ni Tatay Elwi, mas naging broad yung knowledge tsaka yung ideas ko when it comes dun sa vision. Matibay ako kasi nga family focus ako. Nagsimula ako ng negosyo ko. Okay. So, yung ano nga, yung system, matagal na yan. Paulit-ulit ko ng na ano, hindi mag-work. Nasa na siya? Wait, tapusin ko lang muna to ha. Sige. Asa na si Masang? Ano ka ng tinapay, ano? $59 years old na ako, dapat nandun ako sa level ng retirement. Pinaplano ko na yung succession. Ang problema ko, yung lahat ng resources, lahat ng dapat na kailangan, naayos ko. Ang problema, yung tao. Hindi handa. So, kaya tigil yung scaling ko. Ayun sir, yun base ito sa, sa notes ko yung kapag-usapan natin last time. Sa pag-level. Yan. Siguro, ang mga nabanggit ko sa akin, di ba, ang business nyo ay mantika, distribution, warehousing. Ano ko, sa mantiga, may ilang level. Leverage ko yan eh. Dati nag-umpisa lang ako ng repacking. Sinusupplyan ako ng supplier. Ngayon, ako na yung traders. Nagtitrade na rin ako. Direkta na ako sa mga importer refinery. May tracking na rin ako. Ibig sabihin, iba yung kita ko sa trading, iba ang kita ko sa tracking. May ibang kita yon. Tapos repacking. Ano? Separate company o under one company? Hindi, separate company yan. Merong isang department pero subsidiary na ng ano. Tapos distribution. Yan. Tapos cement. Ganun din. Ang cement, may tracking din, may warehousing, may distribution. Tapos, di ba, since may tracking, may logistics company ako na meron na rin ibang mga kliyente. So, may sarili akong kliyente kasi may semento ako. Sa cement ko, kahit 20 truck, araw-araw yon. Kasi ang target ko sa cement, a day. Di ba? Yun yung ano, kasi amant ako eh. So, yun yung ano ko. Then, may ibang kliyente ako kasi na-prepare ko yung fleet. Dapat ang fleet ko, kung ang requirement ko 100%, dapat 140% ang ano ko. Para wala akong backlog. Kung masira, maano. Ngayon, yung 40% noon, hahanapan mo ng ibang client para maximize yung ano. Okay? Ano yung sir? Puro mixer? O Anong mixer? yung sa cement mo? Hindi, ang cement ko, flatbed, Okay. Okay. bags kasi ako. Kami ang nagsusupply sa mga hardware, contractors. Ito, sarili din yung logistics. Sarili din Yung logistics nyo, ano to? 50 container, 40-20? Hindi, 40-20, 1,200. Ano yung ano? Yung may 700 ang karga, may 10-wheeler, may trailer. Hindi Tapos- container. Tapos, since si client nag-require ng kailangan pa nila ng truck para sa bulk, nag-provide pa rin ako ng truck sa kanila. So, hauling na yon. Hindi na ako yung may control. Doon sa market noon, sila na. Pero doon sa mga semento, ako yung may control kung gaano karami gusto kong biyahe. Okay. So dati, sa logistics din ako dati, TIHTC, tsaka PIL. Pero yun ay sa Bulacan, sa Andar. Ang hawak naman namin 3PL, tsaka yun niya holding. Tsaka Kasi hauling kayo. Medyo ano naman, kasi ako yung gumawa nito. Kaya alam ko. Kaya lang, hindi ako makapag-scale up ng todo. Na, ando na eh. May pakpak na, kompleto na eh. Yung piloto na lang ang kulang. bali ito tatlo, so meron pa kayong warehousing, tsaka Real estate na yon.
Kasi, di ba may negosyo ka. Lahat ng negosyo ko, di ba, kailangan mo ng warehouse. Kung kailangan mo ng warehouse, pa yung negosyo ko. Kami may sweldo kami. Lahat ng expense, lahat ng ng negosyo na dapat expense mo, kompleto 'yon. Para masabi mo na kumikita ang negosyo mo, hindi. Kasi mamaya libre ka eh. Samantalang kung magtatrabaho ka sa iba, may sweldo ka eh. Ano ipapakain mo sa pamilya mo kung ano? So, ang problema nyo dito, yung mag-manage na ito. Di ba, ako yung nagmamanage. Namamanage naman. Papasa ko lang, 3 lang yung alas ko. Yung mga sekretary ko na nagmo-monitor lahat ng negosyo ko. Napaktingin dito sa report, nakikita yung profit and loss, expense, etc. Yun naman yung pag-aaralan namin kung paano mami-minimize ang cost, paano makikita. Yun yung, may data naman kami. So, ang lang, di ba, kung maayos ka, dapat pag mula umpisa hanggang dulo, malwa na. Dapat may process flow kayo. Baka Kaya nga. pwede ma-streamline yun. Yun, kung meron kang tao. Ang problema mo, ang tao ko nandun sa supervisory level pa lang. Yung wala pa doon sa managerial position at saka top level management. Nandun pa lang. Diba, anak ko, di mo naman mapilit na kasi hindi naman po pwede, kung hindi ka competent, mag-manager, pag hindi ka pa marunong sa numero, ang alam mo lang, yung mag-alo, yung sarili mo, kapag hindi pa data yung basihan mo, hindi ka pa manager. Mostly yung mga ganyan. Parang CFO. Sa finances kasi CFO ang ginagamit yan. CFO. Pagdating naman sa profit and loss, mostly, ang nag-generate nyo, ICT, IMS department. Pero, ang naman kasi noon, top level management ang naggawa ng susundan lang nila yung Tapos, ang magde-determine naman dyan, si accounting clerk, kung ang report, kung nasusunod yung gusto mo Yes. Di ba? So, yung na-generate nila, tapos, pricing committee, sales, human resource, lahat yan sa itaas, yun yung mga ulo. Iisang ulo. Yun yung problema. Yung pagpapasahan ko, halimbawa, lahat ng naiisip ko, ito, halimbawa, iikot ako sa umaga, ano yung problema? Okay, ang kailangan ko ng replication nung sarili ko, pagpuna doon sa maduming truck, sa paglikbit ng mga gamit, so tagawa kong tao, yung tao, i-replicate yung gusto ko, kukuha siya ng tao, para gumawa, maglinis ng truck, magpulot ng kalat, yung miscarriage ng ibang supervisor, siya titira, tapos lalagyan niya ng report, para naman, mambigyan ng memo yung managing supervisor doon, para at least mabago yung yung standard operating procedure ng bawat isa. O ano nakakalimutan mo dyan? Tama sir, ang sa amin dati sa HPC, sa PRL, may ganun kami. Every dating ng truck, dapat may SOP, susukatin. Pero mas magaling kami kaysa sa inyo. Kasi maximize yung amin. Kasi yun lang ang ng family, kasi focus. Yung sistema kasi merong mabagat ang di ba? Yung focus kasi isang decision lang. Yun ang Pero, hindi ko kakayanin yan. Matanda na ako. Kaya kinakailangan, professional na yung Wow. wow.